Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kumakalat na balita sa social media na para daw magkaayos ang relasyon ni PBBM at VP Sara. Tanggalin si Speaker Romualdez sa Kamara at ang ipalit si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan po ang ating pupulsuhan. Ito, mayroong bagong vlog ni Pinas News Insider. Iparinig ko sa inyo at pulsuhan natin mamaya. Agree ba kayo na si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang papalit kay Speaker Martin Romualdez? Yung iba nagsasabi, si Congressman Marcoleta. Basta, ang panawagan ngayon sa social media, ang nagpapagulo is si Speaker Martin Romualdez, tanggalin na lang. Okay, so pakinggan natin. Ayan, dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, tila nagising na umano ang Pangulo at hindi pa nawawala ng pag-asa na magkaayos sila ni Vice President Sara Duterte nang sabihin ito sa isang pahayag, huwag magsalita ng tapos or never say never. Tapos itong hinga ng opinyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, I really believe we have reached the point of no return. Ayon pa sa pahayag ni PBBM, and Okay, so si VP Sara, point of no return. Ayaw ko nang makipagbati. Tapos na ko. Ang Pangulo sabi niya, never say never. Ibig sabihin, may desire pa siya na magkaayos. Which to me, sana magkaayos. Dahil ang ganda yung samahan nila noon. So, bakit na bungkag? Bisaya yan. Bakit na kawatak-watak ang unity? Yung ambisyon sa politika ng isang tao dyan. well, it was actually a private communication, but na-leak na. Yes, because that's really my opinion. It is not important. This doesn't make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, narito ang isang solusyon para sa mga nakakaranas ng problema sa So, yun po, yung message ni Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment, sinasabi niya. ngunit tila hindi umano sinunod ng Kongreso. Naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon pa sa post ni Crisette Laureta Chu, binastos na ang presidente. Empowered by Romualdez soldier, it is a matter of time before Romualdez blandantly disrespect BBM. Dagdag pa nito, may BBM be reminded, Martin is ruthless. He will do everything so Sara will be impeached so we can force the hand of the president to make him VP. When he becomes VP, kawawa si BBM. Mas kawawa si BBM na si Martin ang VP niya kaysa Sara. Martin has no scruples, is ruthless, is ambition, and may BBM remember that growing up, he and Martin were not close. And may BBM remember that if Martin can do to Gloria Arroyo what he did to her considering he was her mentor and political mama, he can do worse things to other people. After all, Martin is the son of his father. And may BBM remember what people always said Martin's father did to his father. Unquote. Ayon sa ilan nating mga kababayan, upang makabawi si PBBM kay Vice President Sara Duterte, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sana'y ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin si Tambaloslos. Dito natin malalaman kung may laman pa ba ang kaba ng bayan. Good luck, GMA. Inagaw lang naman ni Tambaloslos yan ang pagka-speaker kay Gloria. Dapat ibalik si Gloria bilang Speaker ng Kongreso. Mas may alam sa patas na pagpapanday ng batas at higit na mas maraming karanasan kaysa kay Tamba na pansariling interes lang ang iniisip.
hindi naman para sa bayan. Sana'y makinig si PBBM para makabawi siya kay VP Sara. Palitan na lang sana niya ang speaker kasi ito ang sumira ng unity. Ang ganda ng samahan nila sa simula. Pero nung umiksena na itong si Martin, naglaho na lamang bigla ang unity at naging magulo na ang administrasyong Marcos. Gising, PBBM, unquote. Eto? Eto? Ito, si Coach Oli. Tulungan. Marcos at Tamba nag-aaway na. Hindi na maganda ang kanilang sa madaling salita, nagpapataasan ng puntahan natin yung awayan. Marcos, Tamba, meron nga bang nabubuong pataasan ng ihi yung dalawa? Ito, pakinggan nyo mabuti. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan kay... Ito, matagal ng pangarap Matagal na yan. Lumalabas na nga yan So, hindi lang ugong-ugong yun. Kinumpirma na ng Pangulo na talagang nag-message siya sa mga kongresista. So, ang tanong, bakit mag-message pa sa kongresista, bakit hindi niya kinausap ng personal ang Speaker of the House? Anong posibleng rason nun? Baka ito na nga, yung hinala, sinabi ni Coach Oli na may namumuong friksyon sa dalawa. Lalo na nung kinonfirm na ng Pangulo na kanya yung message na yon. Humihiling siya sa Kongreso na wag nang i-impeach si VP Sara. Anong response ng House leadership? Wala lang, tahimik ang Speaker of the House. Tapos ang kanyang mga deputy speaker, sinabi na pag may mag-file daw ng complaint, aaksyonan nila. Anong sabi ng Makabayan Black? Huwag kayong makialam, Mr. Pangulo. Pakikialam ang ginagawa nyo. Ibang branch of government kami. Gawin namin ang nararapat. So, ibig sabihin, yung Makabayan Black, itutuloy nila ang impeachment. I think, December ata, itutuloy. So, ganon. So, ayun, solusyon. Ugong-ugong lang. Mga idea lang. Yung post ni Crescent Laurita Chu, na nabasa ko, one scenario is, gagawa ng aksyon ang Malacanang, specifically si First Lady First Lady Liza, sabi ni post ni Crescenta, gagawa ng hakbang si First Lady Liza, magbuo siya ng sarili niyang grupo sa Kongreso para palitan si Speaker Martin Romualdez at maglagay sila ng ibang speaker. Yun yung senaryo. So, kung mangyari ito, sino ang magandang ilagay? Si President Gloria Macapagal Arroyo ba? I believe medyo maganda naman ang relasyon ni GMA kay First Lady Liza. Yan ang narinig ko lang So, payag ba kayo na si ex-President GMA ang uupong speaker? Pag siya ng speaker, ano ba ang kay Sara, VP Sara, medyo lalamig ba ang kanyang galit? Kasi ngayon, galit na eh. So, I don't know kung anong mga mangyari sa mga susunod na mga araw at linggo. Bantayan natin kasi wala na. Napaka-init na ang politika. Mga tao nagrarally sa EDSA. Yung DDS supporter, nandyan, pang-6 o pang-7 araw na ngayon. May nabasa kong post kanina, December 7, mga BBM supporters naman mag-rally din sa EDSA. Tapos, yung tarpaulin na nakita ko, panawagan nila is impeach Sara. Gusto nilang ma-impeach. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod ang hangarin ng Pangulo na huwag nang i-impeach. So, kaninong grupo ito? Baka grupo ng makakaliwa.
gustong-gusto ng makakaliwa na matanggal talaga si VP Sara sa kanyang pwesto dahil siya yung pinaka matinding tinik sa kanilang lalamunan. Dahil alam naman natin si VP Sara na palaban sa mga grupo nitong mga makakaliwa. So, may enough political will ba ang Pangulo? Kung sakali na kaya ba nilang mapatalsik si Speaker Martin Romualdez? Kagaya nangyari nung kay Pangulong Duterte. Speaker Pantaleon Alvarez in an instant napatanggal at umupo as speaker si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Sinong gumalaw noon? Si Mayor Inday Sara. So ngayon, ganyan din ba? Mangyari ba? I don't know. So i-comment nyo lang anong masasabi nyo sa posibilidad na matanggal si Speaker Martin Romualdez at ang uupo si Congresswoman Arroyo or iba. Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko si Congressman Marcoleta. I don't know kung ano ba.